So good day everyone. Allow me to introduce myself. My name is Junimar Tijano, and for today's video, I will be sharing with you guys about my um, daily routine in everyday life. So before I proceed to that part, let me tell you more about myself. So I live in Purokdo, Sigla, Butuan City, and I'm 20 years old. I studied at BCLC College of Butuan, and I take the course of Bachelor of Science in Computer Science. So, akong daily routine guys is syempre every morning gyud na drink gyud ko og kape or milk. Then ako dayong parisan og biscuit or kanang bread. So, syempre na ko mga activities daily activities na ginabuhat ako sa house, just like cleaning the house, like for example, humugas og plato, manlaba, or magkabuo og tubig. Usa na siya sa akong mga activities regularly nga ginabuhat nako kada adlaw. Then ever po nga napukoy vacant, syempre usa pod sa mga hobbies nako like playing online games such as Valorant or Mobile Legends, or if ever po nga napukoy mga leisure activities such as dancing and playing guitar. So usasab na sa akong mga talent nako na if ever nga ma-boring ko sa balay, na akong mga kalingawan. So if sa hapon po guys, syempre pud ko i-share syempre every evening syempre time for relaxation na ba yan na. So napit times na dito ang syempre mas i-prioritize gid nato ang atong agads. So atong school, so ginabuhat sad nako every gabi, every night adto na-deserve ko syempre scroll sa Facebook o nasa mobile phone through sa social media. So more na akong well, daily cycle na ginabuhat sa daily routine. So mo-proceed na ta sa katong mga emerging technologies nga akong gina-use regularly sa akong daily routine and daily life nako. So karon guys, akong i-identify sa inyo, i-discuss unsa nga mga emerging technologies akong gina-regularly use in my daily routine in everyday life nako. So one of those are AI or gitawag nato nga artificial intelligence. So as a student, dako gyud siya tabang para sa ko kay di ba sa unang nga panahon kay di ba wala pa ng AI, wala pa na introduce ang AI mga platforms karon. So nag-rely pa ta sa una sa internet or sa browser or sa Chrome. Bisan unsa nga mga browser. So mo to siya ito for example na kay mga assignments sa una, mga schoolworks na need na ko buhaton, if na ko gusto i-search na gani mga questions gani nga dili siya makita, like di ma-provide ang yang exact answer. So muna siya ang reason na murag na-experience po nako na kung may mga questions na ako i-search is dili tugma sa akong questions na lahi ang igawas, lahi ang i-provide na answer. So by at the time goes by, so ito siya nag-emerge ang technology. So dito na na-introduce o na-produce si ChatGPT or katong dito na nailado ang AI. Then nanggawas na po kami AI platforms kato so di kanina CC, ChatGPT dako siya benefit. So na siya advantage sa karon nga modern era, most likely sa mga students gani kay di na sila ma-hassle o pangita sa internet, di na sila murag maglibog or kanang may mga unsa gani ilang gusto mabuhat gani ma-provide ang ilang mga needs nga mga answer. So mo na siya murag good benefits sa kanang or advantages, while if there are advantages gyud napoy gitawag na disadvantages. So mo to siya na katong disadvantages nga murag nag-rely na ka nagsalig na gani kay for example miskan kaya gini mo na answeran but dito gipon ka nagsalig sa ChatGPT. So mo na siya usa ka reason murag gianad na nimo imong self na tanan mga bulhaton or kanang schoolworks nimo is dito nimo giasa sa AI.
ana. Porket maka-save kag time, o lagi maka-save kag time, but siyempre makaapekto po ta sa imong behavior. So mo to siya. So mo to kung experience sa AI kaya kuan sa akong daily routine. So siyempre ako student po ko nagagamit sa kuan na. So pangkaduha sab is ang augmented reality or AR. So mo to siya siyempre ako nagid ko insecurities and flaws. Siyempre lack of confidence sa una, but for one of the examples of those are Snapchat. Kato nga siya, usa siya sa application sa AR na siya. Example siya sa AR kay tungod sa mga filters and mga effects gani na makita maganato dito ang Snapchat is na siya mga different mga animations, effects na in filters, so it gives me confidence, it boosts my confidence good. So mo to siya nga I love taking some photos na karon compare sa una kay sa una man gud kay maulawon ko. So mo to siya para sa kuwang murag advantages ato. So sa kaning emerging technology nga AR, while ang akong disadvantages po anay syempre di ba ma-expose ang imong facial recognition, ma-expose ang imong facial features kay di ba kanang app ang gigamit wata ka balo syempre mag-gather nila ang imong personal data or information through facial recognition. Syempre naga-use ka cameraman gid ng Snapchat. So mo na siya. Then sa last pod is ang wearable devices. So I don't have smartwatch or kanang other nga mga smart wearable devices, but na ako'y wireless earbuds. So matawag yapon si wireless earbuds o mabilong siya gapon sa wearable devices. Syempre usa po na siya sa naka-benefit sa ko or regularly use na gaya na ko gani na kay whenever I go outside or nako sa mga noisy environment or place, syempre gusto ko gina-use gid ako na siya for chilling and pawalag is noisy gani. Then dili na pud ka ma-hassle og di na pud ka need magpa-sounds lang sa imong cellphone na diraan lang kalargo sa imong wireless earbuds magpa-play og music, mag-listen sa mga podcast, online sessions, other stuffs. So mo na siya ang usa sa advantages sa wireless earbuds sa wearable devices. However, napud na siya murag kuan ngani syempre disadvantages kana labi na sa kanang about sa health, syempre sa imong ear labi na imong abusaran gani na siya murag it can cause damage to your ear labi nagpalabi na wala kay limitation. So you must need to take balance and have limit with sa paggamit na device. So mo na siya usa sa mga disadvantages na sa kanang wearable devices nga akong hatag na example karon na akong usa po sa akong my regular life. So katong mga na-mention ako guys or katong mga na-cite na ko nga mga emerging technologies katong AI, AR o nga wearable devices, so mo to siya na dako siya benefits niya tabo sa ako ang life na siya but however nagi siya pros and cons syempre, but tungod ato mas napadali gani akong life gani. Then for example kato sa ChatGPT kato net di na kay ko ma-hassle na mangita pag mga answers sa akong mga questions na need na ko pangitaon nga answer. Then mas padali pa ako mga assignments, homeworks. Ito sa kuan po sa AR na nakaka-boost sa akong confidence. Ito sa wearable devices. So katong-tulong ito isang significant role sa akong everyday life. So the integration of emerging technologies has profoundly impacted my daily life. So influencing my behaviors, habits, and perspectives. So these technologies
have enhanced productivity, creativity, and connectivity, making tasks more manageable and experience more enjoyable. However, guys, nagi siya yung mga maka gani cons. So, siya akong sulti sa inyo mga. So, they also present challenges. So, such as privacy concerns and health risks, requiring careful consideration and adaptation. Balancing the benefits and drawbacks of technology is an ongoing challenge that demands mindfulness and discipline. So ethically, I prioritize privacy and well-being, striving to navigate the ethical consideration surrounding their use. So in conclusion, guys, emerging technologies nako siya nag-play siya vital role in our modern lifestyle. So nag-offer siya convenience and connectivity. So while they bring benefits, they also pose challenges that demand attention. So by embracing them responsibly and staying mindful of their impacts, we can maximize their potential while safeguarding our values and well-being. So need nga to guys nga discipline natong self para ma-avoid ta sa mga risk kini nga mga na-experience nato ana. So need nato siya self-discipline, then balance, then limitations sa. So there ako po guys. So thank you for joining me on this exploration of emerging technologies and their roles in shaping my daily life or daily routine. So salamat sa pagpaminaw guys, then hope to see you soon to my next video. Bye.